you. We're gonna get you back home immediately. I am Groot. Oh, suddenly you thought it was a bad idea all along. I'm Groot. Welcome back guys, welcome to M-Stream. Narito na ang Tagalog breakdown ng Guardians of the Galaxy Holiday Special Presentation. Samahan niyo kung hanapin ang iba't ibang detalye, easter eggs at references na nalagpasan mo. Siyempre, pati ang ending ipapaliwanag ko na rin. Before we begin, you can comment down below to join in my custom shoutout. Makikita natin ang Marvel Studio logo laman ng iba't ibang Christmas seasons na mula sa comics. Makikita rin natin ang isang retro animation na gamit noong 90s. Maya-maya sinabi ito ni Yondu. What in the fires of Ogord y'all think you doing? Ang Colors of Ogord ay minsan na nating nadinig sa Guardians of the Galaxy Volume 2. And the colors of Ogord will never flash over your grave. Doon natin nakita si Sylvester Stallone bilang si Stakar Ogord, ang pinuno ng mga Ravagers. At ang Colors of Ogord ay nakita rin natin sa libing ni Yondu. Dito nagsimula ang palabas kung saan sinira ni Yondu ang Pasko ni Peter kaya namiss ito ni Peter ng sobra. Nalaman natin dito sa usapan nila na binili ng Guardians of the Galaxy ang Knowhere sa Collector. Kung maaalala nyo, ang Knowhere ay ulo ng isang Celestial. Laman nito ang iba't ibang koleksyon ng The Collector. At maaalala natin nasira ito sa unang pelikula nila at tuluyan itong winasak ni Thanos sa Avengers Infinity War. Ang pagkakabili ng Knowhere ay may malaking gampanin sapagkat may posibilidad pa na buhay pa ang Collector. Pangalawa, nalaman natin na malaki na pala ang naitatabing pera nila at higit sa lahat, alam niyo bang sa comics, ang Knowhere ay isa sa mga naging headquarters ng grupo nila. May kita natin si Cosmo, ang space dog, at siya ay nagsasalita. Sa comics, siya ang unang aso na pinadala ng mga Russian scientists. Hinigop siya ng isang cosmic rays at nagkaroon siya ng kakaibang kapangyarihan. At siya ay binasi sa asong si Laika na pinadala sa space. Siyempre nagbabalik si Groot at ang tila sobrang laki na niya dito. Malay nyo, lumaki pa siya gaya ng kanyang ama. Dito sinabi ni Mantis na siya ang hating kapatid ni Peter dahil iisa sila ng tatay. Kung maaalala nyo si Ego ay medyo maraming inasawa at ito ay halos iba't ibang bae. Pero si Yondu ang nag-alaga kay Peter kasi ang ginagawa ni Ego sa kanyang mga anak ay naalala ni Drax na iniidolo ni Peter si Kevin Bacon dahil paulit-ulit niya itong nadidinig. A great hero named Kevin Bacon. Earth's mightiest heroes. Like Kevin Bacon? It's not. Like in Footloose, the movie? Exactly like Footloose. Nariyan si Kevin Bacon kausap ang tunay niyang asawa na si Kyra. Pumunta sila Drax at Mantis para hanapin si Kevin Bacon. Sila ay nasa Los Angeles Theater at dito minsan ginaganap ang red carpet ng ilang MCU cast. Nakita nila ang ilang mga tao na naka-costume, gayon din ang poster ng isang performance ni Kingo na isang Eternal. Pinasok nila Drax at Mantis ang bahay ni Kevin Bacon upang siya ay dalhin para kay Peter. At bago pa man sila umalis, madidinig natin ang ilang reference sa ilang pop culture lalo na ang pelikulang Footloose na paborito ni Peter. That was a character that I played, Red McCormick, in the movie Footloose. A great hero named Kevin Bacon. He teaches an entire city full of people with sticks up their butts that dancing, wow, it's the greatest thing there is. In Footloose, the movie? Exactly like Footloose. Is it still the greatest movie in history? At syempre sa ilang DC superheroes na minsan na nating nadinig sa Eternals. Hello, I'm the Batman. Dad, that's Superman! Dad, that's Superman! Oh, valet, like Alfred in Batman. Syempre hindi inaasahan ni Kevin Bacon ang nangyari sa kanya, pero sa huli pinili pa rin niyang manatili at kumanta ng isang Christmas song. May kita natin ang regalo kay Groot na isang Game Boy. At syempre niregaluhan ni Nebula si Rocket ng Lucky's arm? dahil gustong gusto ito ni Rocket. Okay, how much for the arm? At syempre ipinanawanag din dito na nagkasundo pa rin naman sila nila Yondu at doon din nagsimula ang pag-iipon ni Yondu ng iba't ibang maliliit na manika at niregaluhan din ni Yondu si Peter ng kanyang space guns. Para sa iba maaaring hindi nakakagulat na hating kapatid ni Peter si Mantis, pero pwede tayong makabuo ng teorya dito na isa ring kalahating Celestial si Mantis gaya ni Peter Quill at malaki ang gampanin nila sa mga susunod na proyekto ng MCU. Ano kaya masasabi nyo sa palabas na ito? Comment ka lang dyan sa baba, marami pa akong proyekto na ilalabas. Huwag kalimutan mag-iwan na like,
Subscribe ka na, smash that bell. Ingat, mga ka-streamers. Come on, Groot! Groot ruined Christmas again. Now we gotta have another special.